Gaano po kakapangyarihan ang pag-ibig ng Diyos? Labis po ang kanyang kapangyarihan dahil ito'y nakikita sa kaligtasan. Gaano po naman kahalaga ang kaligtasan? Alam niyo, mayroon po akong nakita sa internet na isang oso, bear, na galing sa kagubatan, tumatakbo, papunta roon sa kalsada at tumawid itong bigla at mabibilis ang mga sasakyan, nabundol ito ng isang sasakyan. Pero hindi ito pinansin nung nakabundol, iniwan. Pati yung mga sumusunod na sasakyan at kasalubong, pinabayaan ang oso na ito na mamamatay dahil sa kanyang pinsala. Ngunit itong isang lalaki tumigil sa tapat ng oso at kanyang hinila ito patabi at sinakay sa kanyang sasakyan. At dinala niya ito upang maligtas sa tiyak na kamatayan ng oso. At habang ito'y ginagamot, unti-unting gumagaling, pero unti-unti ring nade-develop ang kanilang relasyon, ang kanilang pakikisama, ang kanilang fellowship, tumitibay ang kanilang ugnayan sa bawat isa. At habang tumatagal, pipilay-pilay itong oso pero lumalakas dahil sa pag-ibig nung kanyang nagligtas sa kanya. At dahil dito, nagkaroon sila ng intimate ngayon na relasyon. Ayaw na nilang magkahiwalay. Pero dahil nature, kailangang ibalik ang oso sa kanyang mundo, sa kagubatan, hinatid ito nung lalaki na nakaligtas sa kanya. Pero matagal silang magkahiwalay. Nagyayakapan silang dalawa dahil ayaw humiwalay nung lalaki, ayaw rin tumigil sa kayakap yung oso. At last, sila po ay nagbabay sa isa't isa. Ganong katindi ang kapangyarihan ng kaligtasan. Ngunit higit dyan, ang kapangyarihang kaligtasang gawa ng Diyos sa kanyang mga tao. Sapagkat hindi po aksidente nangyari sa atin, kundi minana natin at akto natin ginagawa ang kasalanan at tayo'y nasa sumpa ng kasalanan. At ang Panginoon sa kanyang biyaya, sa kanyang pangako, sa kanyang tipan, tayo ay kanyang iniligtas. Now, salvation, ito yung karanasan nating pagpasok sa isang relasyon sa Diyos. Dito nagsisimula ang ating intimate relationship with God. At nang tayo po ay iligtas ng Diyos, nung tayo po ay kanyang i-justify, tayo po ay kanyang inampon, tayo'y naging anak ng Diyos, na tayo naging kabilang sa pamilya ng Diyos. Ganun po katindi ang kaligtasan. Ephesians 1:5, hindi pa itong ating text, ang sabi, tayo'y itinalaga sa pagkukupkop upang maging kanyang mga anak. Tayo po'y itinalaga, adopted children to be His child. And sabi, sa pamamagitan ni Jesucristo ayon sa kabutihan ng kanyang kalooban. At dahil tayo'y mga anak ng Diyos, tayo'y kasamang tagapagmana ni Jesucristo. Akalain mo, kasama natin si Kristong tagapagmana ng kalangitan, ng kaharian ng langit. Romans 8:17, at kung mga anak ay mga tagapagmana rin, mga tagapagmana ng Diyos at mga kasamang tagapagmana ni Kristo. Kung tunay ngang nagtiis tayong kasama niya, upang tayo'y luwalatiin namang kasama niya. Now, dito po sa aklat na ating babasahin, ang 1 John chapter 1, verse 3 to 6, dito po natin makikita na si Apostol Juan, mayroon siyang hangarin sa mga Kristiyano, sa kanyang mga tao, sa iglesyang ito, na magkaroon sila ng blessing sa kanilang kaligtasan. Hindi lamang basta tayo nakatanggap ng blessing of salvation, but there is also a blessing in our salvation na dapat nating matanggap batay po sa katotohanan ng ating matutunghayan dito sa sulat ni Juan. Sapagat yun ang nais niya na ang bawat Kristiyano ay magkaroon po sila ng pagpapala sa kanilang kaligtasan. At ang pagpapalang iyon ay ang maranasan ang tunay na kagalakan ng fellowship o pakikisama sa Diyos.
Yung po yung blessings natin na sa ating pong fellowship sa Diyos ay tumitibay. At ganun din namang Ama sa langit, nais ng Ama sa langit na tayong Kristiyano ay magkaroon magkaroon ng katiyakan ng ating kaligtasan. Sapagkat yun lamang ang tanging kagalakan natin anumang kalagayan, anumang panahon, anumang oras, anumang sirkumstansya, kung mayroon tayong katiyakan ng ating kaligtasan, naroon sa atin ang kagalakang hindi mababawi sapagkat ito ay kagalakan ng ating Panginoon. At tiyak na tayo po ay nasa fellowship ng ating Diyos. Kaya ang tanong ko ngayong umaga, tayo ba'y may pakikisama sa Diyos? Alam ba natin ito? Nasa isip ba natin ito? Nasa konsyensya ba natin ito? Nasa atin bang buhay ang ating pagkikipag-isa sa Panginoon? Now, paano tayo magkakaroon ng katiyakan ng ating kaligtasan? Paano tayo magkaroon ng katiyakan ng kaligtasan? Bagamat itong 1 John ay magpapatunay, lalo na pagdating sa chapter 5, na hindi na kayo mapapahamak sapagkat kayo'y ligtas na. In conclusion, pero dito papakita sa atin ang mga detalye ng ating katiyakan ng pagiging ligtas. Dalawang bagay po ang dapat nating panghawakan dito upang mapatibay ang ating katiyakang tayo nga ay ligtas, gaya ng tanong ng ating kapatid kanina, na kapatid ni si Len, si Ate Len. At ate, matanda ka sa akin, no? Si Ate Len. So, unang-una, mga kapatid, basahin muna natin ang ating teksto upang alamin natin yung pong mga dapat nating malaman upang paano mapapatibay at mapanatili ang ating fellowship o kaligtasan sa Diyos. Gusto kong basahin ang verse 1. 1 John chapter 2 verse 1 na talakay natin last Sunday, pero ang ating pong bibigyan ng diin dito ay ang verses 3 to 6. Ganito ang pagkakasabi sa verse 1. At sa ganito'y nalalaman natin na siya'y kilala natin kung tinutupad natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing kilala ko siya, ngunit hindi tinutupad ang kanyang mga utos ay sinungaling, at ang katotohanan ay wala sa kanya. So isa na yung sasagot sa tanong kanina. Verse, saan na tayo? 5. Ngunit ang sino mang tumutupad ng kanyang salita, tunay na naging ganap sa taong ito ang pag-ibig ng Diyos. Sa pamamagitan nito'y nalalaman nating tayo'y nasa Kanya. Verse 6. Ang nagsasabing siya'y nananatili sa Kanya ay nararapat ding lumalakad gaya ng Kanyang paglakad. Ito ang salita ng Diyos, tayo po ay manalangin. Muli, Panginoon, katanungan namin lahat kung kami nga ba ay nasa tamang daan o buhay ng kaligtasan at paano namin ito mapapanatili. Ano po ang aming tungkulin bilang inyong mga tao. Tulungan niyo kami, Panginoon, na maging bukas hindi lamang ang aming mata, kundi ang aming tenga at puso upang tanggapin, unawain at sampalatayanan ang mga katotohanang ilalahad nyo sa aming kalagitnaan. Maraming salamat po, Ama. Palayain nyo kami sa aming pag-agam-agam. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Dalawang bagay ang ating panghahawakan upang mapatibay ang ating pagkakilala sa ating pagiging ligtas. Unang-una, panghawakan natin ang patunay ng kaligtasang inilalahad ng salita ng Diyos. Meron tayong personal na patunay sa ating sarili na tayo ngay ligtas sapagkat hindi na natin magawa ang mga bagay na ginagawa natin noon. Pero tignan natin ang sinasabi rito sa ating teksto, verse 3 to 6.
Kung magawa man nating magkasala, tanda natin, verse 1 and 2, mayroon tayong tagapagtanggol. Hindi siya tatalikod sa atin. Even hindi tayo maging faithful sa Kanya, but Christ remains faithful to us. He cannot deny. Hindi niya pwedeng itanggi yung ginawa niya sa atin. At alam ng Diyos, we are not perfect yet. Kaya kailangan natin ang Kanyang pagiging abogado sa harapan ng ating Panginoon. So verse 3 to 6, ating mababasa ito. Okay? So, tignan natin ang sinasabi rito ng mga patunay ng kaligtasan. Primero, ang katunayan o ang kaligtasan ay napapatunayan sa una sa pagiging masunurin. Saan? Sa Diyos. Masunurin sa Diyos. Yun ang sinabi ni Pastor Aji kanina sa pastoral prayer. Yun ang ebidensya, patunay na ika'y ligtas, nagiging masunurin ka talaga. Pero, sa Diyos nga, pero dapat tignan natin saan sa Diyos. Mayroong tatlo, mga kapatid. Nagiging masunurin tayo, una, sa kautusan ni Kristo. Ikalawa, sa salita ni Kristo. Napag-aralan natin yung Sunday School, ang pagkakaiba ng kautusan, salita, at ikatlo, pag-ibig sa kapwa. Tignan natin, una, sa kautusan ni Kristo. Verse 3, ganito ang sabi, at ganito'y nalalaman natin na siya'y kilala natin kung tinutupad natin ang kanyang mga utos. Now, hindi ito utos gaya ng utos sa lumang tipan. Yung lumang tipan, kailangang sundin mo dahil kung hindi, hindi ka magkakaroon ng kapatawaran o hindi ka magiging matuwid. Pero nag-fail ang lahat yon sapagkat kailangan nila araw-araw magpatay ng hayop para sila po ay patawar at linisin. Pero lahat yun ay tinupad ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang minsanang kamatayan sa krus. At ang kamatayan ni Kristo, ang pagwisik ng kanyang dugo is once and for all. There is no forgiveness apart from pouring of blood. At ito'y ginawa ng ating Panginoon. So ang kautusan sinasabi rito, mga kapatid, yung bagong utos ni Kristo. Alam niyo bang bagong utos ni Kristo? Sa Old Testament, 613. At ang nanatili ay ang moral law, 10 commandments. Pero lahat yon ay tinupad na ng Panginoon. At ang utos ng Panginoon ay nasasakop lamang sa dalawa. Right? Love God above all, with all your heart, with all your soul, with all your spirit, with all your strength. And the second one is love your neighbor as yourself. So kapag iniibig natin ang Diyos, nagiging masunurin tayo. Hindi tayo tumutupad sa batas na siyang makapagpapatwid sa atin, but the law remains para i-convict tayo sa ating kasalanan. Sapagkat kung walang kautusan, hindi natin malalaman na tayo ay isang inggitero, tayo ay nagkukuvet. So yung kapangyarihan ng law is to convict us, but yung pong kapatawaran natin is to obey Christ. I-confess natin sa Kanya lahat ng ating kasalanan. So hindi na tayo kailangang mag-guilty pa if we confess our sin. He is faithful and just to forgive us and cleanse us from all unrighteousness. Hindi nangangahulugang wala ng kautusan. Marami nagtuturo ngayon, hindi na natin kailangan ang kautusan. No, we need kautusan to convict us. Kaya nga, dapat sa preaching, mayroong pagpapahayag ng kasalanan, at mayroon ding pagpapahayag ng kapatawaran ng grace. So ito po, ang law of Christ, ganito po ang pagkakasabi. Una, basahin natin ang John 13 verse 34. The law of Christ, ganito sabi, isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko na kayo'y magmahalan sa isa't isa kung paanong minahal ko kayo, magmahalan din naman kayo sa isa't isa. Ang pagmamahal ng Diyos sa atin, alam natin, He obeys the law of God. The law, lahat ng law. And He obeys the will of the Father, active and passive.
So therefore, kung paano tayo minahal ng Panginoon sa ganung paraan, mahalin din natin ang ating kapwa na wala pong anumang ah, favoritism, ano pa mang partiality. Kailangang ibigin natin ang ating kapwa gaya ng pag-ibig ni Kristo sa atin. Then John 15:12, ganito ang sabi, ito ang aking utos na kayo'y magmahalan sa isa't isa gaya ng pagmamahal ko sa inyo. So hindi nahiwala yung pagmamahal natin sa Diyos at pagmamahal natin sa kapwa. If we love God, therefore we love our brethren. If we love our brethren, yun yung patunay that we love God. Okay? So paano natin nalalab ang Panginoon? Now, sabi ng Panginoon Jesucristo, John 14:21, whoever has my commandment and obey them, he is the one who loved me. So, yung pa rin po, obedience pa rin. Obedience talaga ang ating pong pagpapakita ng pag-ibig sa Diyos. Yun po yung kautusan ni Kristo. Galatians 6:2, dalhin ninyo ang mga pasanin ng isa't isa. See? Kilalanin natin bawat isa. Walang bangayan. Magtulungan tayo. Hindi natin ididikdik ang bawat isa. Dalhin ninyo ang pasanin ng isa't isa at sa gayon ay matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. See? Hindi yung pagsunod natin, kailangan maghugas tayong umaga, kailangan ganito. Hindi yun. Love your neighbor. At ang sabi sa Romans 13:10, love is the fulfillment of the law. Kaya ang ating pong pagsunod sa Diyos, sa Kanyang utos, is through our love sa Kanya. Hindi na roon sa curse of the law. Wala na po sa batas. Pero ang batas, kailangan natin to convict us. Sapagat hindi natin malalaman na tayo pala ay mapaglamang kung wala pong conviction ng law. So ang ating pong pagtupad sa law of Christ, sa grace na, is to obey. Yan po ang law ni Kristo. Then, ikalawa, hindi lamang na tayo po ay maging obedient to the law of Christ, but also obedient to the Word of God. The Word of God. Meaning to say, the will of God. Word of God, the will of God. Basahin natin 1 John 2:4 hanggang 5. Ganito ang sabi. Ang nagsasabing kilala ko siya, magsasabi kilala ko ang Diyos. Pero sabi rito, ngunit hindi tinutupad ang kanyang mga utos ay sinungaling. So yun yung ibig kong sabihin ganyan sagot. Ako ba'y, sabi ni nga si Stelene, ako ba'y nakalaya na rito sa aquarium na ito? Now, kung nagpo-profess ka na ikaw ay isang Kristiyano, dapat itong una. Kung sinasabi mong kilala mo siya, ngunit hindi tinutupad ang kanyang mga utos, ay sinungaling. At ang katotohanan ay wala sa kanya. Wala pa. Ngunit ang sino mang tumutupad ng kanyang salita, tumutukoy ito sa lahat po ng mensahe na nagpapaloob sa banal na kautusan. At ang salita, alam natin, in the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word was God, and the Word becomes flesh. Kay Christ pa rin. Sa kanyang salita, tunay na naging ganap sa taong ito ang pag-ibig ng Diyos. Kasi yung obedience natin, ito yung patunay ng pag-ibig natin sa Diyos. At ang pag-ibig natin sa Diyos, nakikita sa ating pagkamasunurin sa kautusan ni Kristo, sa salita ng Diyos. Sa pamamagitan nito ay nalalaman nating tayo'y nasa Kanya. At anong salita ng Diyos? Isa na rito, basahin natin 2 Timothy chapter 3, verse 16-17. Salita ng Diyos ito. Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, sa pagtutuwid, at sa pagsasanay sa katwiran upang ang tao ng Diyos ay maging ganap, nasasangkapang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Ganap dyan ay hindi perfection, kundi
lumago. So, ibig sabihin, pag habang sinusunod natin ang turo ng Panginoon, ang kanyang salita na sa Biblia na ipinapangaral ng mga pastor, nalalayo tayo, natutuwid tayo, tayo po ay naitutuwid, natuturuan, nasasaway, kaya tayo nagiging banal o hiwalay sa mundo. So, yun po yung salita ng Diyos, the will of God. Ano mang mabuti, ano mang para sa kanyang kaluguran, kaya nga sabi 1 Corinthians 10:31, in everything, whether you eat or drink, do all for the glory of God. So, doon sa mga taong hindi po sumusunod o nag-obey sa salita ng Panginoon, ang sabi po sa verse 4, he or she is a liar. Siya po ay sinungaling. So therefore, Revelation 21:8, all liars go to hell. Hindi pa tayo siya ligtas. Marami po ang mga nasa aral, nakala nila sila'y Kristiyano na. Dahil nga po sa husay ng presentation ng mga ngaral, pero ang kanyang kaligtasan ay desisyon ng kanyang sarili at hindi gawa ng Diyos na biyaya sa kanya. So, mag-ingat po tayo dyan. Ang katotohanan niyan, wala siyang pag-ibig ng Diyos pa sa kanya kapag siya po ay sinungaling pa. Na hindi nakikita sa buhay niya na sumusunod siya sa salita ng Diyos. Then ikatlo, so nakita natin, dapat siya obedient sa law of Christ, obedient to the Word of God, and also loving to his brethren o sa neighbor. Basahin natin 1 John chapter 5 verse 2 to 3. Ganito ang sabi. Dito'y ating makikilala na iniibig natin ang mga anak ng Diyos. Kapag iniibig natin ang Diyos at tinutupad natin ang kanyang mga utos. So therefore, if we love God, we obey His law, His Word. And obeying His Word, kasama dyan ang pag-ibig sa ating kapwa, sa ating mga kapatid, sa pananampalataya. Kaya basahin ko uli, dito'y ating nakikilala na iniibig natin ang mga anak ng Diyos kapag iniibig natin ang Diyos at tinutupad natin ang kanyang mga utos. Verse 3, sapagkat ito ang pag-ibig ng Diyos na ating tuparin ang kanyang mga utos. At ang kanyang mga utos ay hindi po pabigat dahil ang utos niya ay biyaya sa atin. Di tulad sa lumang tipan, pasanin, mabigat, maraming nawawala lalo sa pananampalataya. Kaya panawagan ng Panginoon, Matthew 11:28, Come, lumapit kayo sa akin, kayong nabibigatan at may pinapasang napakabigat, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingaan ng inyong kaluluwa. Mag-aral kayo sa akin upang makalaya ang inyong mga kaluluwa. Sa pamamagitan lamang ng salita ng Diyos kay Kristo, mapapalaya ang sino mang taong nabibigatan dahil tumutupad sa kautusan para sa kaligtasan. Ang kautusan hindi po para kaligtasan, kautusan para i-convict ang ating kasalanan. So, yun po yun. Ang pag-ibig natin sa Diyos ay resulta, iniibig natin ang ating kapwa kapatid. So, ang ating pong pag-ibig ay mayroon pong udyok ito sa buhay ni Kristo. Pag-ibig ni Kristo sa atin. John 13:34, isang bagong utos ang sa inyo ibinibigay ko na kayo'y magmahalan sa isa't isa. Kung paanong minahal ko kayo, magmahalan din ang kayo sa isa't isa. Hindi ito mabigat na magmahal tayo sa ating kapwa, imbis sinisiraan natin. Lalo na mga anak na lumalaban sa mga magulang, wala kayong pag-asa sa buhay. Gaya ng pag-asa na binibigay ng Diyos. Children, obey your parents, for this is the promise
Yun po yun. May promise ang Diyos. Hindi ka uunlad, hindi hahabang buhay mo kung wala kang pagrespeto, pagpapasakop sa magulang mo. Love your parents. Kahit na siya ay nagkulang sa inyo, kahit na siya ay walang ginawang mabuti sa inyo, ang utos ng Diyos, do not hate them but love them. For there is a promise. Merong pangako. Now, if you, sinasabi mong mahal ko ang Diyos, mahal ko ang Panginoon, sinusunod salita, pero you hate your father, you hate your mother, sinungaling ka. Ikaw ay sinungaling. So, ang pag-ibig natin sa kapwa, hindi lang sa ating kaibigan, kapatid, kundi maging sa ating pamilya, kailangan mayroong pag-ibig. Ang utos na ito ay hindi pabigat, ang sabi ni Jesus Christ. Pinapahalagan natin ang salita ng Diyos. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. So, yun ang pagiging masunurin, yung una. Paano natin mapatunayan ang kaligtasan? Sa pamagitan po ng ating pagiging masunurin. Saan? Sa tatlong bagay. Kautusan ni Kristo, salita ng Diyos, at pag-ibig sa kapwa. Now, ano po yung profession? Yung pagpapanggap na walang obedience. Ano pong sabi sa verse 4 ng ating text? Ang nagsasabing kilala ko siya, ibig sabihin, nagpo-profess na kilala niya ang Diyos o mayroon siyang relasyon sa Diyos, ngunit hindi tinutupad ang kanyang mga utos, ay sinungaling. At ang katotohanan, wala sa kanya. Now, children, mahaba pa buhay ninyo. Maaari pa kayong umunlad, maaari kayong yumaman, but we, as parents, kaunti na lang ang mitsan ng buhay namin. Kahit anong sikap namin, hindi na kami yayaman. Hindi na kami uunlad. Pero kayo ay uunlad at paunlarin ninyo ang inyong magiging mga anak. Pero huwag niyong kalimutan na magrespeto sa inyong magulang. Sapagat may pangako ang Diyos. Sinungaling talaga siya. Sapagat sinasabi niyang kinikilala ko ang Panginoon. He or she profess that he knows God. Ngunit, mayroon pong malaking ngunit, nagdi-disobey, mali ang kanyang buhay, kahit mabait pa siya, mahinin pa siya, matulungin pa siya sa ibang kapwa, pero sinungaling siya, mali pa rin ang buhay niya. At ang katunayan niya, sabi niyan, ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya, ligaw siya. Bagamat matalino siya, nagpo-profess na kilala niya ang Diyos, sumasampalataya ko sa Diyos, kaya kong magpasakop sa bautismo, kaya kong magpasakop sa iglesia, pero hindi sinusunod ang kalooban ng Panginoon, sinungaling siya at siya'y ligaw sa kanyang buhay. Alam nyo, ang mga magulang, nilikha ng Diyos at niloob ng Diyos na sila ay magiging pangalawang Diyos ninyo. Not to worship them, but to obey them. Sundin sila. Sapagat kung sinusunod natin ang ating magulang, sinusunod natin, katunayan na sinusunod natin ang Diyos. So paano ang patunayan na tayo'y ligtas? Na wala na tayo doon sa aquarium ng kasalanan? Masunurin. Obedient tayo sa law of Christ, Word of God, and loving our neighbor. Then ikalawa, panghawakan natin ang patotoo ng ating fellowship with God, ang ating pakikisama. Kapag mayroon tayong pakikisama sa Diyos, makikita yan sa pakikisama natin sa ating kapwa. Kung paano natin sinusunod o nirerespeto ang ating kapwa.
Minsan may nagsabi sa akin, Pastor Boy, mukhang namana niyo yata yung doktrina ni Bilardi ah. Oh, bakit? Si Bilardi parang Diyos yun eh. Lahat nag-aamin, pati matatanda nag-aamin sa kanya. Pati paa. Kasi lahat sa inyo dyan, kahit matatanda na, may mga asawa na, nagmamano pa rin sa'yo. What's wrong with that? The fifth commandment, children, obey your children, ang application yan, young people, obey those people who are above you. Kahit yung matatanda, irespeto ninyo ang mga kabataan. Kaya ako hindi ang nahihiyang magsabi doon sa mga kabataan, nag-uupo ako sa kanila. Sapagkat hindi ko narinig sa kanya yung salitang upo. Kaya sa magitan pag sabi kong upo, gumaganti yung mga tao, mga tambay, upo. See, gaano kaganda itong tradisyon na ito. Ang tradisyon na ito ay nakaugat po sa fifth commandment of God. To obey our neighbor. So kung ganun po ang ginagawa natin, tayo po ay talagang nagpo-profess as Christian, ginagawa natin, obedient tayo, eh, tumitibay yung ating fellowship with God, fellowship with Christ, and fellowship with one another. Ito po yung sinasabi dito, verse 6. Ang nagsasabing siya'y nananatili sa kanya ay nararapat ding lumalakad gaya ng kanyang lakad. Gaya ng lakad ng ating Panginoon. So, ang patutuo ng pagkikisama sa Diyos ay nasa salita ng mga totoong Kristiyano. Ng kanyang salita, pinangahawakan niya. Una, siya'y nagsasalita na siya'y nananatili kay Kristo. He remains in Christ. Ano mang situation, ano mang lugar, saan ka pumunta? Nananatili siya kay Christ. Ang sabi sa verse 6, ang nagsasabing siya'y nananatili sa Kanya. Yan po yung isang tanda dyan. Ano mang oras, ano mang kalagayan, nananatili sa Kanya. Meaning to say, living by faith in Christ Jesus. For the righteous one ay namumuhay sa pananampalataya. Romans 1:17. At itong patutuo ni Paul, Galatians 2:20. Ang sabi ni Pablo sa Galatians 2:20, ako'y ipinakong kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. See? Si Kristo hindi pumalayo para tayo makipag-fellowship sa Kanya, makisama sa Kanya. He is in you. Nabubuhay sa iyo. Controlling kasama kang napako ni Kristo. At so therefore, tayo po ay meron pang remaining sin. We are in the flesh yet. Ang sabi po ni Pablo rito, at ang buhay na kinabubuhay ko ngayon sa laman ay kinabubuhay ko sa pamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na sa akin ay nagmahal at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin. So ang isang Kristiyano, living by faith, living by obeying the law of Christ, living by obeying the word or the will of God, living by loving our neighbor. Kaya nga napakaganda po yung ginamit ng Panginoon na halimbawa isang allegory. Sa John 15, He is siya yung ubas, puro ng ubas, and we are the branches. Kapag ka ang isang sanga ay hindi namumunga, pinuputol ito at itinatapon sa apoy. Bakit po? Sapagat yung kanyang hindi pamumunga, mahahawaan yung ibang sanga. At kapag ikaw po ay namumunga na, puputulin sa iyo yung mga
matatabang dahon, matatabang sanga, sapagkat yung iyong pong pagiging pamumunga, hihigupin ng matabang sanga mo, kaya hindi ka makapamunga ng tama. Di ba, Dolph? Yun ang principle na kay Rudolph, nag-aalaga ng ubas yan eh. Pinuputol yung matatabang sanga para yung taba na nasisipsip niya, mapupunta, madidistribute doon sa pamunga, lalo siyang mamunga. Remain in me, and I remain in you. Ang sabi ni Jesus Christ. Apart from me, you can do nothing. You are nothing, John 15:5. Kaya nga dyan po ikinumpere ang ating relasyon kay Kristo. Ang isang Kristiyano, totoo, ay napapatunayan sa kanyang pakikisama. Sabi niya, nananatili siya sa ating Panginoon. At ikalawa, siya'y nagsasalita na siya'y lumalakad gaya ng lakad ng Panginoon. Verse 6 again, ang nagsasabing siya'y nananatili sa Kanya ay narapat ding lumalakad gaya ng Kanyang lakad. So lumalakad katulad ni Kristo. Paano ba lumakad tulad ni Kristo? Ay nagbigay ang Panginoon ng halimbawa. Yan ay tinuro ni Peter. Si Peter kasi once nag-fail siya. Dininay niya 3 times ang Panginoon. Pero halos kamatay niya ang kanyang nagawang kasalanan yon. Pero nanumbalik siya. Kaya itinuro niya. Ang sabi sa 1 Peter chapter 2 verse 21. Ang sabi sa 20, sapagkat anong pakinabang nga na kapag kayo'y nagkakasala at hinampas dahil dito, ay inyong tinatanggap na may pagtitiis. Ngunit kung kayo'y gumagawa ng mabuti at kayo'y nagdurusa dahil dito at inyong tinatanggap na may pagtitiis, ito'y kalugod-lugod sa Diyos. Sapagkat, ukol dito kayo'y tinawag na magpakababa. Huwag man lamang kung siraan ay tanggapin na walang anumang revenge. Sapagkat si Kristo man ay nagdusa alang-alang sa inyo na kayo'y iniwanan ng halimbawa upang sumunod kayo sa kanyang mga yapak. See, even our enemies, we can love them because Christ loved even His enemies. Love your neighbor. So, ang nagsasalita, nananatili sa Kanya, ay lumalakad din tulad ng lakad ni Kristo. Sa atin, napakabilis nating mag-rebound kung ano yung narinig natin. Pinagtatanggol ang ating karangalan. Ayaw nating masiraan tayo. Pero ang tinuturo sa atin ng Panginoon, yung lakad niya, patay ka na sa kasalanan. Bakit binubuhay mo yan? Magagalit ka sa Kanya. Well, hindi ito nagsasalita lamang sa inyo, kundi sa akin din. Madali ako magalit. Pero sabi nga, hindi pa tayo perfect, pero huwag tayo magalit na nagkakasala. Huwag hayaang lubugan ng araw. Confess. Kaya marami sa mga sumusunod kay Christ na isinulat ni Dr. Luke na mga nagpo-profess na sila po'y followers of Christ, pero napakabilis ng kanilang mga temperament. At mahusay silang tumawag, Panginoon, Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, Luke chapter 6, verse 46, bakit tinatawag nyo akong Panginoon, Panginoon, ngunit hindi nyo ginagawa ang sinasabi ko? Lahat ng sinasabi ng Panginoon, yun yung yapak na dapat nating sundan. Kaya si Paul, panawagan niya sa mga Kristiyano sa Korinto, sabi niya, follow me as I follow Christ. Diba? Luke 11, 1 Corinthians 11:1. Follow me as I follow Christ. Magagawa ba natin yan? Mga anak, sundan niyo ako. Tulad ng pagsunod ko kay Kristo.
Inuutos natin sa mga anak to, tularan niyo ako. Pero minsan mahiya tayo kung tayo hindi tumutulog kay Kristo. Legalism yun. Utos yun ng tao. Hindi tayo mag-impose ng utos sa ating mga anak na hindi natin ginagawa kay Kristo. Kasi magiging legalist lang tayo. Kaya nga, sa atin na nagsasabing Christian tayo, lagi nating binabanal dapat si Kristo sa ating puso. Lalo na pagka mayroong mga nagtatanong sa atin, may nakikipag discussion sa atin, mainitan ang labanan sa salita. Alam niyo, kadalasan nagkakamali tayo o tinitwist natin katotohanan para lang matalo yung ating katunggali. Hindi dapat ganon. Kailangan manatili tayo na bilang isang Kristiyano, lumalakad sa yapak ni Kristo. Kaya sabi ni Pedro again, na napakabilis po ng temperament ni Peter, madaling magalit, madaling mawala. Kaya aral niya, ang sabi niya sa 1 Peter chapter 3 verse 15, ang sabi ni Peter, kundi sa inyong mga puso ay pakabanalin ninyo si Kristo bilang Panginoon. Lagi kayong maging handa na ipagtanggol sa bawat taong humihingi sa inyo ng katwiran ang tungkol sa pag-asang nasa inyo. Kaya dapat lang lagi tayong nakikinig ng tinig ng Panginoon sa atin, sa ating puso. Nandyan yan eh. Siya po ay nakikisama sa atin. May pakikisama tayo sa Kanya. John 15:9, ganito ang sabi, kung paanong minahal ako ng Ama, ay gayunin naman, minamahal ko kayo, manatili kayo sa aking pagmamahal. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, ay mananatili kayo sa aking pag-ibig, gaya ng aking pagtupad sa mga utos ng aking Ama, at ako'y mananatili sa kanyang pag-ibig. See? Kung tayo po'y umiibig kay Christ, we obey Him, mayroon tayong pakikisama sa Ama. Yun ay napag-aral natin sa chapter 1. May pakikisama tayo sa Ama. So, dinggin natin ang tinig ng Diyos. Lagi natin pakinggan. So, sa ating pong pagtatapos, mga kapatid, nais kong bahagi yung obedience natin sa Panginoon. Ito yung isang patunay ng ating pagiging ligtas, ay pagiging masunurin sa Kanya. Pero tandaan natin, ang pagiging masunurin ay isang pagsubok. Isang test para sa atin na dito'y nahayag ang ating kaligtasan if we obey Christ. Yung mga utos ni Kristo at utos ng Diyos. Anong utos ng Diyos? Mapapansin natin sa Hebrews chapter 10 verse 25. Huwag niyong kalimutan ang inyong pagtitipon. Huwag niyong pababayaan gaya ng ginagawa ng iba. Utos ng Diyos yun. Salita ng Diyos yun. Utos ni Kristo, love God and love our neighbor as we love ourselves. Huwag nating kaligtaan ito. Sapagat ang ating pagkamasunurin, ito rin yung sukat ng ating pag-ibig sa Diyos at pag-ibig kay Jesus. Kaya dapat lang si Jesus Christ ay hindi lang basta nasa isip natin. Hindi lang si Kristo ay nasa ating pananampalataya, pero dapat nating ipamuhay si Kristo daily, araw-araw. Kaya marami po nagagalit during sa Acts of the Apostles, sapagkat yung mga tagasunod ni Kristo, bihis nila si Kristo araw-araw. Nakikita ito ng maraming tao. Kaya ang tawag sa kanila, yan ay Kristiyano. Ibig sabihin, panatiko kay Kristo. Kaya tinawag silang Kristiyano. Paghamak po yan sa panahon, sa mga gawa o sa Acts. Pero sa panahon natin ngayon, pang-display yan para sabihin mabait siyang tao.
Pero sa ating totoo, dapat i-display natin ang ating pagiging obedient sa ating Panginoon para tayo matawag na totoong Kristiyano. Maging panatiko nga tayo kay Kristo. Ibihis natin ang Panginoon. Now, ikalawa, habang higit nating sinusunod si Kristo sa kanyang mga utos sa atin, tanda natin, tayo po ay nahihiwalay sa sanlibutan. Nalalayo tayo sa sanlibutan. Higit nating nakikita at nakikilala si Kristo personally sa ating buhay. At tayo po ay laging masunurin. Bagamat hindi pa tayo perpekto, pero na tayo nababanal. Ipinagtatanggol tayo ng Panginoon palagi sa lahat ng ating ginagawa sa buhay. Ikatlo, huwag nating kalimutan ng ating mga hakbang ay dapat ilawan ay salita ng Diyos at liwanag sa ating landas. Dapat ang ating buhay, pananalita, ugali, lakad, in line sa salita ng Diyos. Kaya itong salmista, ang sabi niya, Panginoon, ang salita ninyo ay ilawan ng aking mga paa at liwanag ng aking landas. Ipinamumuhay niya talaga ang salita ng Diyos araw-araw. Ipinamumuhay niya ang ating Panginoon araw-araw. Magagawa natin yun. Kristiyano tayo. Amen? Lumakad tayo tulad ng lakad kay Kristo. At makikita ang katunayan sa buhay natin na tayo iligtas dahil sa ating pagiging masunurin sa Kanya. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa inyo po mga salita. Tunay nga po na ilawan ng aming landas, nagbibigay liwanag sa aming pong tatahaking buhay sa mundong ito, na kami malayo po sa kadiliman, sa kaliwa, sa kanan, sa mga hakbang na pansanlibutan, ay maiwas kami at lalago kami sa aming kabanalan. Tumitibay kami sa aming panampalataya at kami po ay lagi ninyong nililinis tungo sa katwiran. Kaya maraming salamat po sa inyong mga salita. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.